Sabi niyo may NPC permit sila, National Privacy Commission permit. Anong permit 'yon? Anong ibinigay ng NPC sa kanila? Una-una yung NPC, nagbigay ho siya ng permit para doon sa gather ho, bubukas ho na parang ano sila, compliant ho sila pagdating sa mga data privacy protection po. Pero ho, ang tinitingnan ho ng NPC ngayon, iba yung in-apply nila, iba yung lumalabas na ginagawa nila. So, ang violation ho sa batas natin is yung illegal processing of data po. Sandali lang ha. In the first place, ASEC, separate entity ba ang NPC sa inyo o under sa inyo ito? Under ho sa DICT yan. That's the point. That's the point, ASEC. Opo. Opo. That's the point, ASEC. In the first place, marami ng bansa, alam nga naman di pa ito alam ng NPC, di ba? Marami ng bansa ang tumanggi dito. As a matter of fact, doon sa Hong Kong, naglabas na po sila doon eh. Opo, marami ng mga breach sa privacy laws doon. Bakit naman parang wala man lang mga daw dito ang NPC, nagbigay kaagad ng permiso, considering po na medyo pwede ng alam niyo yung parang prone ito no sa breach. Bakit ho naman ganun kabilis magbigay ng permit ng NPC? Actually, yun nga yung unang tinitingnan ni Commissioner John Naga ho ng National Privacy Commission on how the permit. Pero that's an administrative investigation altogether, Manong Teddy. Pero ang inaano natin, nagkaroon ng remediation or parang pagtatama by issuing a notice to explain at saka nagkaroon ng investigation ho dito do sa mismo kumpanya. Pero again, Manong Teddy, it's not hindi sa sinasabi namin tama at hindi nasa tinotolerate natin kung may pagkakamali. Nagkaroon ng separate investigation na administratively doon sa punto sinasabi nyo paano nakapag-issue ng permit. Okay. Ilan na po ang report sa inyo ng ahensyang ito ang nakuna nilang tao, mga Pilipino? Well, titingnan pa na ho natin kasi wala ho kami visibility. So kasama ho yata doon sa notice to explain ng NPC kung ilan na yung napoprocess nilang data kasi we have to understand kung meron mang violation po, each data, each person is considered a violation on its own. Okay, so as we speak now, sila pa rin po'y malaya na makapag-iikot at makapagkukuha nitong mga informasyon na ito. There's no reason ho kasi ang hinihintay natin yung issuance ng cease and desist orders ho ng NPC at saka ibang ahensya ng gobyerno. Hindi ko na lang sila pangunahan, Manong Teddy. Separate entities ho sila sa DICT family altogether, Manong Teddy. So yung ibang ahensya rin tinitingnan natin na mag-issue ng cease and desist order. Pero we have to observe due process, Manong Teddy. Well, due process, ang problema dito, due process matagal kapag sasarhan. Pero due process, bago magka-permit, parang ang bilis. Sorry, ASEC. Manong Ted, I totally agree with you. Kaya nga, importante rin sa amin yung aspeto ng internal investigation ng mga ahensya na napapalobo sa amin on how these processes were given or these permits were given. Sige po. So how soon can you resolve this issue? Sa Lunes po, pista opisyal. Kami kung ang tatanungin nyo, DICT, dapat Wednesday pala, na-resolve na namin to. Kaya nga, umaksyon kami kagad ng Wednesday, Thursday, hanggang umabot tayo ngayong araw. To be fair naman nung na-receive namin yung orders, nag-meeting kagad kami, nagkaroon na kami ng offline, nagkaroon ng surveillance, nagkaroon ng issuance ng mga notice to explain na ito. Alam niyo, it's so ironic, ASEC, kasi ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Bankers Association, may kampanya against scammers phishing, etc. Diba? They spend so much money actually on this, no? It's a kampanyang ito to educate the people. And here comes this company, kinukuha lahat ng informasyon, babayaran ka lang 1,000. Tapos ang gobyerno din po yung nagsasabi, itong AFASA law na ito, gobyerno ho dito nangunguna, Bangko Sentral para po bigyan ng informasyon ng mga kababayan natin. And here comes NPC, lahat ng mga pinapanawagan ng Bangko Sentral at ng Bankers Association, ginagawa nitong kumpanyang ito sa pahintulot ng NPC. It's very ironic, ASEC, po? Believe me, I share your frustrations po, Manong Ted. Kami rin na nahiwagaan. Sabihin ko na, ang unang plano namin, ipatigil kagad to
at saka i-gather yung mga evidences so nagulat na lang din ho kami na kung tinignan namin pati yung mga air's permit, pati mga NPC permit, meron ho sila. Pero nung ni-review ho nung ni Comjan, yun nga ho, nagkaroon ng pag-aaral na parang iba yung in-apply mo, iba yung ginagawa mo. Okay. Sige. So, Asek, pasensya na po kasi ito nga ang reaksyon po ng marami sa atin. Nangangamba po yung iba, no, na nakuna ng impormasyon at nakapagbigay na nga po ng lahat ng impormasyon, baka bukas makalawa. Alam niyo na, itong mga pinangangambahan natin. Anyway, sige. So, Asek, pwede ho kami tumawag sa inyo next week ulit to make a follow-up on this para ho naman din malaman natin ang sinseridad po ng DICT sa inyo po sinasabi ngayon na mismo po ang bagong kalihim ang nag-order na po sa inyo na agad itong imbestigahan at aksyonan kung kinakailangan. So, kami na rin ho ang tatawag sa inyo, Manatel, for an update. Pero anytime po, pwede ho kayong tumawag sa amin. Pero as soon as we get an update, tawagan ho namin yung inyong programa. Opo. Para ibigay yung update na yan. Kasi kami rin ho, talagang tutuko dito sa particular issue na to.